Totoo nga ba na maituturing na ngang wala ang ICI o patay na nga ba talaga ang ICI? So, sinabi po yan ni Senior Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod po ng pagbibitiw sa pwesto ni Commissioner Babe Singson. Pero para po kay Singson, hindi naman daw patas na sabihin yan. So, para po mapag-usapan po natin itong mga development na ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Baguio City Mayor at dati pong ICI Special Advisor Benjamin Magalong. Sir, marami pong salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Good evening, Ms. Chiki and Ms. Maricel. Good evening po sa ating mga listeners. Good evening, po, sir. Mayor, unahin ko na po itong naging desisyon ni Commissioner Babe Singson na magbitiw sa tungkulin sa ICI. Ano po ang tingin ninyo dito, sir? Well, alam nyo, pati ako mismo na nalungkot ako nung nalaman ko nga na kahapon, nabanggit nga sa akin. Kasi ang laki ng in terms of value niya dyan sa ICI, napakalaki. Kasi siya naman talaga nakakaintindi yung mga technical aspect ng investigation, lalo-lalo na sa mga infra projects. Kasi sa tingin pa lang niya sa dokumento, tingin pa lang niya sa mga picture at sa mga video, alam na niya kagad, eto, maanomalya to, merong indications to. No? Yun ang kailangan natin. At yung mga tanong niya during hearing, talagang nakikita ko talaga na very probing, probative yun. At the same time, piercing, no? Pero kung wala na siya, it will have also an impact dun sa capability ng ICI. Not necessarily na mawawalan na ng visa ang ICI. Meron pa naman dalawa eh. Kasi may quorum parang sila, tatatlo lang naman sila. Pero epekto sa kapasidad. Pero ito po ba, Mayor, natunugan nyo na rin na mukhang may plano na itong si Commissioner Singson na umalis sa ICI? Hello? Yes, sir. Naririnig nyo po kami, sir? Yes. Yes. Opo. Oh, yes. Opo. At sige, yes. Narinig ko na yan noong November pa. November pa. Pero akala ko dalawang isip siya. Akala ko nag-reconsider. Only to find out na ang ginawa niya, last month pa siya nag-file, pero effective December 15. Opo. Sir, si Maricel po ito, pero meron pong nabanggit kasi si Commissioner Singson na mga frustrations niya dito po sa ICI. Kabilang na nga po dyan yung kumbaga kakulangan ng suporta pagdating po sa pondo. Abe, nagulat din kami, kanya-kanya pa pala sila ng laptop, hindi makapag-hire ng personnel na tutulong. Nung kayo po ay bahagi pa nitong ICI, nakita nyo rin po ba yung same concerns? Yes, talagang hirap kami. Hirap. Pati yung mga gastusan, alam nyo ba na wala kaming pondo para gamitin namin sa aming mga operations, pag-ikot. In fact, nag-front load pa nga ako ng cash para lang i-cover yung expenses. At wala rin, hindi rin ako nakapagpa-reimburse hanggang nung mag-resign ako. In the same manner na hindi kami makapag-recruit ng mga tao dahil wala nga pansweldo. Kaya napakahirap considering na thousands yung anomalya na yan sa infrastructure projects. Alam mo ba na nagkaroon kami ng ugnayan ng DPWH and it appeared na around 240,000 infrastructure projects considered na may anomaly from 2016 to 2025. And out of that number, mga 30,000 ang flood control projects. How do you investigate that number? Napakalaki. Overwhelming. And considering na it will take you about 3 weeks to 2 months to investigate one particular case. Sir, sorry bago ko po ipasa kay Chiki, na-curious lang ako kung magkano po o gaano kalaki po yung naabono ninyo, if you don't mind, sir. Well, sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Malaki rin yun, Oo. Hindi na na-reimburse. Si Kwan nga, si General Asurin, siya rin na nag-front load ng cash. Pati dun sa mga suporta sa mga PNP na nag-iimbestiga, siya rin. Ganon din ang ginagawa niya. Anong nangyayari? Kasi nga,
Pati kami nagtataka, na-create siya. All the while, akala namin mayroon na kagad immediate na funding. Pero wala naman. Nagkaroon kami ng magandang opisina, pero yung funding para sa operations, wala naman. Ayun, na-mention na ni Mayor si Chiqui Vergel po ito, no? Na-mention niyo na Yes, po Chiqui, yung funding na balita namin, dapat may 41 million na pumasok para sa ICI. Siguro naman, Mayor, nagtaka kayo nung una pa lang, asa na yung 41 million na ito. Kayo po ba ay nanghingi ng updates kung saan na yung pera na ito? Kasi kayo gumastos kayo ng 30. So, malamang gusto nyo ring i-reimburse yun, pati yung iba, di ba? So, ano po yung update? Ano po yung ang dahilan kung bakit hindi pa po napunta sa ICI po itong 41 million that was promised? Alam mo, Chiki, pati rin ako nagtataka eh. Nagtataka rin ako. Patapos nung nag-assume na si General Asurin, yun din ang sentiment niya sa akin. 1 month na siya. In fact, nagsama pa nga kami sa Cebu. Cebu. Ilan ba yung Cebu namin? 3 weeks ago? Yung pa rin ang sentiment niya eh. Wala pa rin pondo. Siya pa rin ang gumagastos sa mga ginagamit ng mga tao. Minsan, nagre-request pa ako sa suporta sa kanya para doon sa mga PNP, sa mga CIDG kasi siyempre nagbabanggit din sa akin yung mga CIDG, yung kakulangan din nila ng pondo para sa kanilang pag-imbestiga. Si General Asurin din ang nag-front load ng cash. So pag pina-follow up po na yung pondo po ng mga ninyo po or yung mga tao po sa ICI, ano pong sinasabi po sa inyo? Hindi na kami nagpa-follow up kasi nahiya naman kami mag-follow up. Kaya kusa na lang, sarili na lang namin initiative na gumastos muna at para pag nalaman na namin na may pondo na, saka kami magpapa-reimburse. O yan, pondo, isang problema yan. At yung paulit-ulit na sinasabi na kulang ng pangil, itong ICI, for example, paulit-ulit sinasabi yung walang power to contempt, gusto rin nila ng immunity from suit. Kayo po ba, kung tatanungin po kayo, ano po yung mga powers pa na kulang itong ICI, maliban po dun sa dalawa pong na-mention ko po? Yung subpoena, kailangan yun eh. May lakas na compel niya yung mga iba't ibang ahensya na mag-submit ng mga dokumento. Yun ang kakulangan ng powers. At alam mo, parang without a contempt power, wala ka pang subpoena, maski na mag-imbita ka dyan ng mga resource persons o mag-imbita ka ng mga, let's say, yung mga respondents, pwede kang hindi dumating eh. Wala kang magagawa kung ayaw nilang pumunta. Teka lang. Tapos ang hirap pag nagtatanong ka, immediately pag sinabi na wala kaming alam dyan. Ayun na, hindi mo na sila pwedeng i-compel, wala na. Ganun na lang yun. Sir, si Maricel ulit ako. Makasingit lang ako ha. Kasi po, yes, Maricel, ang understanding ko, sir, merong subpoena powers dapat ang ICI. Ang wala lang ay yung contempt powers. So, kahit po yung subpoena, hindi nyo po nagagamit siya sa ICI? Wala siya. Ang ginagamit namin para sa subpoena, yung investigating body, yung CIDG. Okay. Alam niyo, nung nag-investigate ako ng Mama Sapano, wala kami subpoena noon eh. Wala kami subpoena powers. Kaya after the CIDG investigation and SAP investigation, yung SAP 44, immediately I started working on the subpoena powers, requesting Congress to amend the law para magkaroon ng subpoena powers ang CIDG. Ano po ang or to pass a law pala. Oo. Si Chiqui po ito ulit. Sorry sir kasi hindi nyo kami makikita kaya kailangan namin sabihin. Para tayong nagte-tennis. Sa boses na lang. Yes. Ano po yung nasasabi po ninyo, masasabi pala ninyo, Mayor, dun sa mga nagsasabi din na paano yung PNP? Paano yung NBI? Wala naman sila ng powers na wini-wish natin for ICI pero nagagawa nila yung mga trabaho nila. Well, alam mo, yung relationship is based on a MOA. Kaya you cannot compel the PNP to immediately act on a case. All ginagawa na mabuti. Pero marami rin silang functions marami rin silang mandate Kaya nakikiusap lang kami. Kaya nga, immediately when I assume as
special advisor and investigator kasi yun ang item ko eh. Mm-mm. Sila naman ang gumawa noon. Immediately I started working on a MOA first with the PNP, tapos yung Institute of Civil Engineers. Tapos yung dun sa mga IBP, and then later on dun sa Bar Association of the Philippines and BI. Yun yung mga nakikita namin na magiging kasama namin sa investigation. Pero sir, kayo din para kayong si Commissioner Singson, wala rin kayong sweldo at that time kasi 'di ba dalawa po kasi yung position ninyo eh. Tama ba? Yes, wala. Wala kaming ako naman hindi ako pwedeng tumanggap ng sweldo, pero pwede akong tumanggap ng allowance. Yung expenses ko, yun, ganun. Pwede akong tumanggap noon. Pero wala akong natanggap na I would say remuneration, wala. Ayun. Pero sarili naming gastos. Kumbaga parang talagang para sa bayan lang. Yun na lang ang motivation namin doon, para sa bayan. Oo nga eh. Parang nai-imagine namin, sir, kung gaano kahirap yung trabaho po ng ICI. And ngayon po ba, meron po ba kayong naririnig na information na sana wala namang gustong sumunod doon sa pagbibitiw ni Commissioner Singson bilang bahagi ng ICI, pero baka po may naririnig din kayo? Well, may naririnig din ako dahil next time ko na lang banggit. Isusunod sana namin, sino po yung naririnig ninyo? At saka same reason ba, sir? Yun na lang, sir, same reason ba? Siyempre, kanya-kanyang reason naman yan. Pero hindi naman masabi, hindi naman masabi yung totoong reason kung bakit sila maalis. Pero, gagawa na lang ng reason. Kung meron po kayong sa tingin ninyo bagay na pumalit kay Commissioner or former Commissioner, outgoing Commissioner Babe Singson, sino po ito? Or kung hindi man po person, ay anong klaseng personality dapat ang pumalit po sa kanya? Well, yung katulad niya na ganun kagaling pagdating sa infrastructure. Kumbaga, so far as technical knowledge is concerned, talagang mataas dapat. Kasi sabi niya, tapos na daw yung work niya na as engineer. Oo, as engineer, yung sa technical side. So, yun na daw yung role niya, tapos na. So, parang, ano pang gagawin? So, kung papalit po ay parang siya, ano po ang sense doon po? No, I'm just genuinely curious. Ano kung paano. Kasi, alam mo, marami naman. Meron namang capability, technical capability na katulad ni Sec Babes. Mga engineers na well-known din naman. Kaya lang, will they accept it? Yun siguro ang main issue doon. Tatanggapin nila after malaman nila yung experiences ng Commissioner ni Sec Babes at yung, syempre, yung nangyari rin sa akin. Siguro, titingnan din nila, is it worth it joining the ICI? Yun ang pinaka-challenge sa lahat. So far as looking for a capable person, may makakuha ka naman. Probably, kakaiba rin yung kakayahan ni Sec Babes. Iba rin ang kakayahan nila. Pero, sabi ko nga, how to convince them to join ICI, yun talagang pinaka-challenge. Oo nga eh. After nun lahat ng narinig nila. Pero, sir, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na may narinig din po kayo na isa pa na gusto pang magbitiw. Hindi ko po kayo pipilitin na pangalanan kung sino po yan. Don't worry, sir. Pero ang gusto ko lang pong malaman, kung nag-share ba sila ng same sentiments dito kay Commissioner Singson, and ito rin ba yung posibleng nag-push sa kanila para pag-isipan na kailangan ko bang magbitiw? Most probably, same sentiment. Stressful, lack of support, lack of authority, power. Yun ang mga sentiments talaga. Sir, yung pondo po... At mahirap kasi na, ito yung vision mo, ito yung gusto mo ma-achieve. Pero hirap na hirap ka ma-achieve kasi kulang eh. Hindi kulang yung resources mo, kulang pa yung power. Paano mo i-achieve? Mapufrustrate ka. Dissolution. Sir, yung pondo supposedly for ICI,
dapat po ay galing ba ito dapat sa Office of the President? Tama ba? O naman, kasi sila yung nag-create executive Oo. order. And sabi nga po ninyo, hindi na kayo nag-follow up, pero I wonder, Hindi na, oo. Oo. Hindi na ako nagpa-reimburse. kailangan pa palang kalampagin? Si Mayor pa yung nahiya. Eh, di ba dapat yung Wala na nga nahiya silang yung... sweldo. Oo, di ba dapat nahiya yung hindi nagbigay? Pero, sir, Meron namang para sa bayan. And, pero sir, kasi, lahat naman tayo frustrated no, sa nangyayari sa atin. Pero, so far, ano po yung assessment ninyo? Ngayon, hindi na po kayo bahagi ng ICI, but base po dun sa resulta na pinapakita nila ngayon, kayo po ba satisfied dun sa mga nakikita ninyo, mga recommendations sa ombudsman, despite all the kakulangan na nabanggit? Well, alam mo, nakita niyo siguro na hirap ang ICI na makakuha ng ebidensya. Unang-una sa kakulungan ng investigasyon. Tingnan nyo nga yung nangyari sa akin di ba? Ang designation ko, Special Advisor and Investigator, katapos after 2 weeks, biglang hindi ka investigador, Special Advisor ka lang. Marami naman nangyari. So, paano ka makakolekta ng ebidensya? Yun ang trabaho mo dapat at mag-file ng cases. Kaya kung nakita nyo yung mga sinasubmit ng ICI, mostly referral cases. Yes. Referral lang. Ibig sabihin, parang, ito na, ombudsman, ito yung resulta ng aming mga interview, ito yung mga nakita namin, ito yung mga notes namin, ito ipo-forward na namin sa inyo, bahala na kayo mag-imbestiga. Parang ganun ang nangyari. Instead na ang pinipare sana ng ICI are complete complaints na inatouch na yung mga ebidensya para final mo na lang yung kaso, para yung gagawin na lang ng ombudsman, na lang niya, i-evaluate niya yung mga pieces of evidence, kaya kung sakasakali man nakulang, dadagdagan na lang niya, kukuha niya siya, o kaya magpupuan na siya, konting investigation na lang. So, mapapadali. Pero hindi nangyari. Karamihan, referral lang Mayor, naalala ko nung bago pa lang create itong ICI, ay sinabi po ninyo, kasi syempre hinihingi ng taong bayan live stream. At sinabi po ninyo dati na itong privacy or parang executive sessions po ay okay lang naman po, naiintindihan nyo po at talagang kayo po nakita po ninyo yung mga executive sessions and may tiwala po kayo sa mga tao doon na humahawak sa ICI. Ngayon po ba, kasi ganun pa rin ang sigaw ng taong bayan live stream, lalo na personalities like Congressman Sandro Marcos. Do you still have the same opinion na okay pa rin itong executive sessions po? Ako, kung tatanungin niyo ako, alam mo, lalo-lalo na kung ang nagre-request ng executive session may kinalaman sa anomalya o kaya involved sa anomalya. Kasi malalaman mo kahit paano meron kang hunch meron kang based sa nakita kong ebidensya, based doon sa mga nakita kong, alam mo, isa sa mga indicators dyan is ito yung net ng isang congressman, isang distrito. I'm talking about the congressional district. Meron ako noon meron ako notes niyan Okay, ito net mo 2.5 million. Why is it that after the BICAM, ang budget mo is 20.9 billion? Ano yung absorptive capacity ng engineering dyan na district? Pero bakit ikaw nabigyan kanyang ganyan kalaki? Diba? Ganon din yung ibang mga congressman. Ngayon, pag yung mga congressman na yun ang tinawag at tapos tayo, transparent. So, open ang hearing. Nakikita ng tao ba? Kasi nag-request ng executive session, magdududa na ako doon. May silbi ba yung live stream ngayon, Mayor? Kasi parang wala silang content. In-announce lang may live stream pero parang isang beses ko palang ata nakita yung live stream. Wala parang kasing mostly content. executive Puro session. executive. Isa pa, pag yung ini-interview mo, wala kasing content power. Ang gagawin, tatahimik na lang, katulad yung nangyari sa amin na meron kaming in-interview yung napakalaking personality pero
Para kang nakipag-usap sa janitor, wala akong alam. Bilyon piso nawala, patas wala kang alam. Yung ang tanong ko sa kanya, bilyon piso nawala, patas wala kang alam. Tapos, did you ever conduct an investigation? Opo. Yes. Did you ever file a case? No. Walang alam. Nakaka-frustrate ko minsan eh. Oo nga naman. Ako, Mayor, ang dami pa sana namin gustong itanong ni Chiki pero medyo kulang na po tayo sa oras eh. Pero maraming salamat po for joining us this evening at sana po sa uulitin. Nako medyo maganda-ganda naman yung mapag-usapan natin kasi ngayon medyo frustrating siya, Mayor. At maraming salamat din, Mayor, sa 30,000 para sa bayan. Ay, oo nga, salamat din po sa 30,000 na pagpapalawal ninyo. Ano ba yan? Thank you din, Maricel, and thank you rin, Chiki. Opo. At makikiramay kayo. Kikiramay talaga. Sige po, marami pong salamat, Mayor. Thank you po. Thank you.